Yon, so what is up guys? Dito naman tayo nagbabalik para sa namang panibagong video. And para sa vlog ko ngayong araw ay magre-react tayo. Ay hindi pala reaction to, analysis pala, NBA analysis para sa mga laban bukas. So kung pumupusta kayo sa NBA, ito lang naman yung prediction ko. At saka walang bias or something emotional sa team, by numbers lang. So pipredict natin. So kung gusto niyo sundan tong prediction ko, pwede naman, baka manalo kayo. Pero kung ayaw nyo, kung may paborito talaga kayong team, yun yung pustahan nyo, di ba? Sugal guys, pero ito lang sa prediction ko. So meron sa bukas ang laban, tingnan natin. So siyam yung laban bukas guys. Ang sarap mag-parlay na naman ito bukas guys. So unahin na natin ng first game ay Detroit Pistons versus Boston Celtics. So sa nakikita ko dito yung spread ng Detroit dito ay -2. So meaning yung handicap na pwede nilang ibigay, ang pinakamataas ay 2 points. So yun yung handicap nila dito, 2 points laban sa Boston. Siguro nakikita ko dito kaya sila yung may handicap. Syempre home court advantage na rin Detroit. Spread line nila 2 points. Tapos tsaka nakikita ko dito yung standing pa lang ngayon nila dito guys ay 15 wins at 2 losses lang yung Detroit guys, habang yung Boston naman ay 9 wins at 8 losses na. So doon pa lang makikita na natin, putek ba, Detroit na talaga kung kung bumabase ka sa numbers, Detroit ka na talaga dito. Pero tingnan pa rin natin sa points score, Detroit 119.6 ang average nila, pang 8th place sila. Bang yung Boston 114.6 lang ang average ng point scored nila. So pang 22nd sila sa NBA ngayon. Total rebounds 45.9, pang 7th din ang Detroit, lamang din sila dito, habang 44.5 yung sa Boston. So 16, pang 16 sila sa ranking. Sa rebounds, assist naman Detroit pa rin, malaki yung lamang nila doon, 26.9, pang 11th sila sa ranking. Boston 24.5, 26 sila sa ranking. Turnovers ng Detroit, so nakikita ko dito 14.3, pang 14 sila sa ranking. Tapos yung average naman ng turnovers ng Boston 10.8, so first sila sa ranking doon. Di ko alam kung ano yung turnovers na tinutukoy dito, yung kung scored ba or something, pero yun yung nakikita ko. So sa steals naman, malaki din yung diferensya, 10.2 Detroit, 8.1 yung Boston. So pang third yung Detroit sa ranking, 18 naman yung Boston. So malaki pa rin yung diferensya. Nagtataka nga ako bakit ang konti lang ng handicap na binigay ng Detroit dito. Pero di ko alam siguro kung bakit ganon. Pero tingnan natin guys kung sa injuries. So ayan kung makikita nyo guys, yung Detroit wala silang itinalo na laban simula nung November 2 hanggang ngayong November 25 guys. Wala silang pinatalo ang Detroit, habang yung Boston naman sila inconsistent. Pero yung last 6 games ng Boston dito guys, kung makikita nyo, last 6 games nila, ang pinatalo lang nila 2. So pwede na rin, pero di pa rin natin makakaila guys na yung Detroit sa last 6 games nila, puro panalo sila. Tingnan natin yung mga tinalo nilang team. So let's check sa Detroit. So malalakas din yung mga tinalong team ng dito guys, ng Detroit.
So Philadelphia, namatay yung ilaw guys habang na yun. So yan, according to numbers, walang team kung anong malakas, basta sa putik na yan, namamatay guys yung ilaw ko guys. So yun, balik tayo guys. So namatay yung ilaw natin guys, sorry guys. So yun, so sa first game, Detroit versus Boston, ako dito, kung ako pupusta, depende sa numbers, ako sa Yamado ako dito, Detroit ako dito. Pwedeng mag money line ako dito, pwede ring kunin ko yung handicap na 2 points nila. So Detroit ako dito sa laban na to. So proceed tayo kasi halata naman sa numbers guys. Numbers don't lie, data don't lie. So kung doon tayo babase, Detroit tayo dito. Sobrang laki ng diferensya sa last 6 games. Sinabi ko naman, Detroit wala silang pinatalo doon, habang yung Boston meron silang 2 pinatalo. So numbers lang tayo bumase. So yun, Detroit ako dito, pero check rin nga natin yung injuries ng Detroit. So kung makikita natin, wala akong pake kung sino yung na-injury dito sa Detroit. So makikita natin 2 lang yung injury ng Detroit sa ngayon. So habang dito 2 rin. So tabla lang pala sila sa tao na wala sa team nila. So kung numbers yung pagbabasihan natin, kung winning streak ang pagbabasihan, so Detroit ako dito, plus home court advantage. Yun. So sa first game, Detroit versus Boston. Ay hindi pala, home court pala ng Detroit, home court pala ng Boston guys, sorry. So yun, kahit na home court ng Boston, Detroit pa rin ako, kasi yun nga, numbers. So proceed tayo sa second game. So New York Knicks versus Charlotte Hornets. So ang makikita natin dito sa guys. So pala yung gamit ko guys, sa NBA scores ata to eh. Basta yun, scores book ng NBA sa App Store lang yan, meron yan. So New York Knicks versus Charlotte Hornets. So numbers ulit. So ang spread ng New York dito ay negative 6.5. So partida sila ng 6.5 dito. So kailangan nilang manalo ng by 7 kung yun yung pupustahan nyo. Pero pwede rin ngayon mag money line dito sa New York Knicks, pero sobrang baba na ng ng odds nun pag ganun. So numbers pa rin tayo guys, 10 wins ang New York Knicks, 6 lang yung pinatalo nila, habang yung Charlotte Hornets, kita nyo naman, sobrang pangit ng score nila ngayon, 4 wins lang tapos 13 losses. So kung sa ganung pa lang, estado pa lang, kita natin to, stats ng New York Knicks, sobrang sobrang ganda sa points scored. So pang 7 sila sa ranking, habang yung Charlotte 20th lang. So sobrang lamang, wala na diyan, wala na pagdidebatihan diyan. So kung money line lang, kung sa mananalo lang by numbers, New York Knicks pa rin dito, pero tansyahin nyo kung kaya nyong isugal yung 7 points na lamang kung i-take nyo yung handicap na binibigay. So yun lang. Para dito, kung ipaparlay ko to dun sa kanina, siguro mag-Detroit ako doon. Tapos Detroit na negative 2, kukunin ko yon. Tapos dito sa New York Knicks, money line lang. So panalong New York Knicks lang. So ganun lang kukunin ko sa parlay ko. Isasama ko to sa parlay guys. I-money line ko lang tong New York Knicks, to win lang.
So tingnan natin yung yung injuries dalawa lang, Landry Shamet, si Shamet at saka si Anunoby lang yung injury dito, habang Charlotte tatlo yung injury sa kanila nung lang to, last update November 25th. So out sila for game bukas. So Pat Connaughton, Grant Williams, Josh Green, so tatlo yung wala sa Charlotte Hornets simula nung November 23rd hanggang November 25th. So bukas wala rin sila, matik. So para dito sa New York Knicks, Charlotte Hornets, New York Knicks pa rin ako dito, guys. Pero nasa inyo kung mag-handicap kayo o money line. Sa akin yung yung handicap na 7 ay 6.5, 7 to win na New York Knicks. Okay na yun. Since single digit naman yun, pa rin naman yun. Tsaka makikita natin din dun sa schedule ng New York Knicks, guys. Medyo sila dun sa last 6 games nila, guys. Medyo salitan talo panalo, talo panalo, talo panalo. So 50-50 yung nila, yung last 6 games nila. Pero di natin makakaila pa rin na dito sa Charlotte walang pinanalo. Last 6 games walang pinanalo yung Charlotte Hornets. So makatarungan na yung 7 points to win New York Knicks. So pwede ako mag New York Knicks 6.5 handicap. So yun. At sabi ko nga naman sa inyo, sa parlay naman pwede nyo i-parlay yun sa Detroit na handicap na 2.5 to win. Tapos New York Knicks na money line lang, guys, to win lang. Yan, pwedeng gawin nyo yun. Double share doon. Ito, Milwaukee at saka Miami Heat, 8:30 AM, guys. So ang dito, ang spread dito ng Miami Heat, -8. Masyadong malaki na partida yung binibigay ng Miami Heat dito, guys. So sa standing, 8 wins, 10 losses. Milwaukee, Miami, 12 wins, 6 losses. Ayan. So kung pagbabasihan naman natin yung stats nila, halos merong nilalamang ang bawat team. So sa points scored lamang ang Miami dito, sobrang taas ng lamang, 123.9. So una sila doon, 116.5 lang yung Milwaukee, pang 19 sila sa ranking. Total rebounds, laki din ang diferensya, 46.4 laban sa 39.6. Pang third ang Miami doon, kanila yung rebounds. Assist, di naman nagkakalayo, 26 yung Milwaukee, 0.8, 30.2 naman yung Miami. Turnovers, mas malaki yung turnover rate ng Milwaukee, 13.9, habang yung Miami naman 14.0. Hindi ko alam bakit ganun, lamang sa sa stat dito Milwaukee. So marami-rami ang turnover ng Milwaukee dito. Tapos sa steals naman, lamang pa rin ng Miami dito, 9.0, 8.1 lang ang Milwaukee. Sa blocks naman, doon lang lumamang ang Milwaukee. So 4.7, 4.2 Miami. Tapos points allowed, 117.9 Miami, 119.3 Milwaukee. Tapos field goals percentage, 49.3 Milwaukee, 48.0 Miami Heat. So lamang dito yung Milwaukee, guys, sa aspeto na yon. 3 point lamang ang sa 3 point percentage ng Milwaukee, 4.3 percent. Pang second sila sa ranking. Tapos Miami Heat 37.3%, pang 10 sila sa ranking. So not bad pa rin kung titingnan nyo, kasi pasok pa rin sa pang 10 ang Miami doon. Pero numbers lang tayo, guys. Tapos
Free throw percentage 71.1. Ang Milwaukee 30th sila sa ranking. Miami Heat 78.4, 17 sila. Ang 17th place sila doon, guys. So dito medyo alanganin ako dito. Tingnan natin naman yung injuries ng Miami Heat. So sa injuries, guys, ng Miami, meron silang 6 na player na injured, pero 3 doon ay probable pa namang makalaro since ang report ay day to day pa rin. So merong 3 na baka 50-50 makapaglaro, merong 3 na hindi talaga. So bali 6 yung injury sa kanila sa Miami Heat. And sa Milwaukee Bucks, injuries nila, so 3, pero sa 3 na yon out si Giannis Antetokounmpo, Kevin Porter Jr. at Taurean Prince. So yun, so wala. So 3 sa nila, wala. Tapos habang sa Miami Heat 3 din, tapos yung 3 hindi pa sure. So bali 6 yung injury. So sa aspeto ng injury, lamang yung Miami at bad thing yun, guys. May 6 kayong injured na player. Tapos tingnan natin yung schedule nila, guys. Sa schedule, sa 6 na laro nila, guys, so isa lang yung pinanalo ng Milwaukee dito, guys. Isa lang yung pinanalo nila sa 6 na laro. Sa Miami naman, 5 ang pinanalo nilang laro, guys. So tingnan natin sa scoring kung makatarungan ba yung spread na 8. So dun sa New York Knicks, syempre talo sila doon, hindi na natin sasama yon. Pero nung naglaban ulit sila, guys, lamang lang silang 2 yung Miami doon sa laban ng Golden State. Tinambakan nila yung Golden State doon 110, tapos 96 lang. So 14 yung lamang nila doon. Sa Chicago nung naglaban sila 143-107. So ang laki ng lamang doon. Tatambak din palang Miami 127-17. So malaki din, 10. Tapos Dallas 106-102. So guys, kung titingnan natin yung last game nila 106-102, siguro nag-take effect na dito yung yung injury. Siguro dito na yun na injury yung mga players nila. Yun na nga, November 25th ang mga injury date ng mga player nila. So malaking epekto din pala sa Miami na meron silang injury. So bali 6 yung wala sa game na yon ng Dallas. So sa tingin ko, pwede kayo ditong mag Milwaukee, tapos sa game na to ang pupustahan nyo Milwaukee plus 8, guys. Yun, Milwaukee handicap 8. Yun, take nyo Milwaukee 8 points plus 8 Milwaukee. Yun, pwede yun, guys. Eto naman, Minnesota Timberwolves versus OKC. Ito yung pinaka ayoko, guys, na ina-analyze itong sa Oklahoma City. Although alam naman natin, first sila, leading team sila. Kasi nga kita nyo naman, 17 games, 1 loss lang sila. 17 wins, 1 loss lang yung OKC. Tapos yung Minnesota 10 wins, tapos 7 loss. So doon pa lang makikita mo na Oklahoma ka na dito, guys. At sa schedule nila, kung titingnan natin, well, ayan
sa 6 games nila, last 6 games nila, wala silang pinatalo dito guys. At karamihan dito more than 10 points ang lamang ng OKC sa last 6 games.